Muli, isang magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? At nandito naman po ako para po ipagpatuloy natin yung ating pong naputol na mensahe. Nasa part 2 pa lamang po tayo ng ating pong pinag-uusapan about Caleb's faith in action. Okay? Yun nga, yung part 1 natin is that Caleb, no, he is a man with a different spirit. At pinag-usapan naman natin nung nakaraan that he is a man who follows order. Yun nga lang, hindi ho natin natapos yung part na ito. Kaya ngayong araw, ito po, ayan yung pong atin pong ipagpatuloy yung atin pong pag-aaral patungkol po dito sa taong sumunod, no? Kay Kristo, sa Panginoon. Okay? At dito po sa pag-aaral po na to, atin pong natutunan na mayroon palang mayroong 7 uri ng pagsunod. Ayon po sa tinuro ni Pastor Wilbert sa John chapter 6, no? Na kung saan may mga taong sumusunod dahil lamang sa miracle, signs and wonders. Mayroong mga tao na sumusunod at gusto namang mag-demand. May mga tao na sumusunod dahil sa mga benepisyo, mga pagpapala ng mga natatanggap, no? Yung yung mga nakakain, At may mga rin naman, may mga sumusunod din naman talaga na ang ginagawa naman ay gustong diktahan ang Panginoon, no? Mayroon din namang sumunod pero nagagrumble, nagmumurmur. Makarinig lang ng hindi maganda or parang hindi naaayon at hindi ayon, kumbaga isang yung pagtuturo na hindi maganda para sa kanilang tenga, sa kanilang pandinig, ay nagagalit na, di ba? Nagmumurmur, nagagrumble. At meron ding ilan na pagka na-offend, lalayas na agad. Gaya nga binabanggit ni Pastor Wilbert, madali na kasi ngayon talaga tumalikod. Pag-click mo lang, left the group, ay wala na. Kumbaga, alam na kung anong ibig sabihin. So, alam na this, no? So, talagang ganon ang klase may mga ganong klaseng follower. In fact, hindi ito kung sino lang ang follower nino, but follower ni Jesus Christ ang mga ito. So, kung ganito po yung klase ng mga followers, mayroong ganitong klase ng mga followers si Jesus Christ, hindi humalayo na mayroon din pong tayong mga followers dito po sa atin pong lalo sa atin pong panahon. At yun nga, yun yung 6 na negatibo, but ang kagandahan ng Panginoon ay talagang laging mayroong option, mayroong laging magandang choice na ibinibigay. At nakita ho natin number 7 na klase ng follower is that a follower that follows all the way. So yun po yung isa sa mga yun ang isang magandang klase ng pagsunod, no? Na all the way na pagsunod sa Panginoon. Yun po ang hinahanap natin. When we say all the way, ito po ay regardless kung gusto niya yung naririnig, regardless kung nasasaktan siya, regardless kung ito ay parang it seems na nakakasakit sa kanya, hindi niya ito kumbaga hindi nito papansinin, hindi nito i-take as an offense sa kanya, but he will take it as a constructive thing, na para na magpalago sa kanya. Ito ay magbibigay sa kanya ng magpapalakas sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Kaya what we need is a all the way follower, no? Yun po yung atin pong tinitingnan. Pagka sinabi ho nating all the way follower, dapat ito po ay sumusunod sa Panginoon. At ang sabi nga po, nabanggit ho natin, bago ho tayo sumunod, sabi ni Pastor Wilbert, we should make sure first that what we hear is the voice of the Lord and not the noise of the world, no? So talagang binigyan natin ng diin yan kasi hindi po pwede. Naalala ko po yung senior po ni Pastor Adeb na about people, I mean the technology teaching people. So talagang teknolohiya na yung mga nagtuturo. In fact, marami ng mga, lalo na sa mga kabataan, maraming dyan nakikinig, nanonood sa internet. Marami pong mga hindi magandang bagay na natutunan, which is ito yung negatibong resulta ng teknolohiya. But we're not going to talk about those negative
ano ng teknolohiya, maybe sa yung good side ng technology, itong atin pong panunood, pakikinig dito sa ganitong klaseng gawain ay isang magandang halimbawa po ito ng mabuting maidudulot ng teknolohiya sa buhay natin. Kaya bago ako magpapatuloy sa ating pag-aaral ay huwag mong kalimutan, i-share mo muna yung link natin. Ipadala mo muna sa mga kaibigan mo. Dahil nung sinabi ko nung nakaraan, ipadala mo at mamaya-maya pag natapos ako, balikan mo rin sila kung talagang nanood sila. Kung hindi pa sila nakapanood, i-encourage mo na mapanood nila para na pag natapos sila mapanood, ikaw ay magtatanong din sa kanila kung ano yung mga i-check mo para malaman lang natin kung talaga nanonood sila. Kasi sa ating pag-share, paggawa nito, pagsunod, ito ay uri din ng pagsunod natin sa Panginoon na ibahagi natin ang magandang balita na ito ay nakakapagtanim tayo ng salita ng Diyos sa kanilang mga puso. Kaya huwag tayo manghinawa. Gawin ito. Kaya sige, share na. Ha? Okay. So, sa pagkakataon pong ito, hayaan niyo po na tayo muna ay manalangin bago tayo magpatuloy. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito. Salamat po na kami ay minsan binigyan mo pa ng another chance, Lord, na makapakinig ng iyong salita sa araw na to. Lord, akin pong dinadalangin, lahat ng makapakinig, lahat ng nanonood sa mensaheng ito, ay pagpapalain mo, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na pagtibayin mo ang kanilang buhay, pagpalain mo lahat ng mahawakan ng mga kanilang mga kamay, matapakan ng kanilang mga paa, at nawa, Lord, ang klase ng pagsunod ay kanila pong maranasan na kung saan all the way follower, O Lord God. Ikaw po, O Diyos, ang siya magbibigay sa amin ng grasya na amin pong magampanan ang aming pong mga dapat gawin, O Lord God, sa aming buhay. Pagpalain mo at naway buksan mo ang puso at isipan ng mga makakapanood nito at mangusap ka, Panginoon, sa kanila at nang mailagay, O Lord God, ang salita mo sa kanilang puso at yumabong maging bahagi ng kanilang buhay, maging bahagi ng kanilang araw-araw, Panginoon. Salamat at pagpalain mo, Diyos, ang pagkakabasa, Lord God, pagbasa ng iyong salita sa ngayon, Panginoon, at pagpalain mo, Lord God, ang lahat, Panginoon, ng maabot ng mensaheng ito. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. So, ngayon po, pagpapatuloy natin ang ating napag-aralan sa about what will happen if we follow God's order. Ano ba ang nangyayari sa buhay ng isang tao? Base po sa kwento ni Caleb, ay atin pong pinag-usapan dito, anong nangyari kay Caleb when he follows God's order? At atin pong ihahambing sa buhay natin, paano ho ba tayo sumunod at sa atin po bang pagsunod ay talagang nagagawa natin yung pinapagawa ng Panginoon? Or baka naman yung sinusunod natin yung gusto pa rin natin gawin. No? Ang ating sarili na yung sinusunod. At dito, mayroon ho tayong tatlong na pag-usapan na pag-aralan. At ang una nga rito is that we will be able to stand against all adversities in life. Kung tayo ho ay sumusunod sa Panginoon, tayo po binibigyan ng Panginoon ng lakas ng loob para po salungatin anumang bagay na hindi naayon sa Kanya. No? Ito po yung boldness po na pinanghawakan ni Caleb na despite of all those 10 spies na kasama niya, that they are telling negative comments doon sa kanilang nakita. Although iisa, yun ho pinagtataka, no? Iisa naman ang lugar na pinuntahan nila, magkakasama sila, and yet magkakaiba ng balita na mayroon. Iba-ibang perspective po kasi talaga ang mayroon. At dito, nagawa po ni Caleb at ni Joshua na salungatin, no? Dahil sa kanilang pagsunod sa Panginoon, nagagawa nilang salungatin ang majority na reports ng kanilang makasama. Kaya dito, makikita natin bold enough si Caleb na sabihin sa kanila, we should go up at once, no? We should take the position for we can certainly do it. Ganun po katindi ang kanyang conviction. So talagang ang pag-counterflow po na ay hindi ho, kumbaga, in fact, kung mababasa ho natin yung mga naunang bahagi dyan, ay pinunito nila yung kanilang kasuotan para pagpapakita po ng kanilang sincerity ng kanila pong mga sinasabi. In our lives din po, pagka tayo ho kasi, ganyan binabanggit ko ng nakaraan, hindi ho tayo exempted sa mga pagsubok sa buhay. Lagi ho talaga may pagsubok. In fact, sa ngayon ho, ang inyong lingkod ay talaga grabe po yung pagsubok na nararanasan, pero hindi ho ibig sabihin nito ay hindi na ho natin gagawin ang mga pinapagawa ng Panginoon dahil sa atin pong pagsunod, dito ho tayo nakakuha ng kalakasan, di ba? Dito ho tayo kumbaga sa atin pong pagsunod sa Panginoon, dito ho natin nakukuha yung kagalakan na para po makapagpatuloy sa atin pong ginagawa sa buhay. Challenges are imminent para sa
ang challenges po sa buhay ng isang tao ay talagang hindi may iwasan, inevitable, no? Inevitable. But ang garantiya ho ng Panginoon ay lakasan mo ang loob mo sapagkat napagtagumpayan ko na ang lahat ng napagtagumpayan ko na ang mundo. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya nakakatiyak tayo na anumang klaseng pagsubok meron, anumang adversity sa nating kakarapin, as long as we follow God's order, as long as we follow God's law, as long as we follow God, nakakatiyak ko tayo na tayo po ay magtatagumpay and will be able to stand against the flow of the majority. Okay? Then, ano pa po bang tiningnan natin dyan? Number 2 ay we will be able to manifest the faith from inside out. Yung pananampalataya ho natin na kung saan resulta ng ating pagsunod kay Kristo ay hindi lang manatili sa loob natin, hindi lang manatili sa loob ng ating pamamahay. In fact, number 1 yun, dapat sa loob pa lamang na ating pamamahay ay nakikita na ng mga tao sa ating paligid yung pananampalataya na mayroon tayo. Hindi po pwedeng tayo ay nagiging Kristiyano lamang tuwing linggo na pagka tayo ay nananalangin, pagka tayo ay sumasamba, tayo ay nakikinig na salita, doon lamang tayo nagiging Kristiyano at pag-uwi natin, simula pagdating ng hapon o Lunes ng umaga hanggang Sabado, ay hindi ho natin maipakita yung klase ng pananampalataya na mayroon tayo. Kaya nga pinag-usapan natin nung nakaraan, example na natin, yung kaligtasan. Ang kaligtasan na kung saan sinasabi doon na work out your salvation with fear and trembling. Kaligtasan na kung saan ay ating pinagsusumikapan na makita ng iba yung resulta, yung bunga ng kaligtasan meron tayo. Ano ba yung bunga ng kaligtasan meron tayo na tinanggap? Is ito yung paggawa ng mabuti. No? Ito, nililinaw ko lang ang paggawa ng mabuti ay hindi nagre-resulta ng kaligtasan, kundi ang kaligtasan ang nagre-resulta ng paggawa ng mabuti. Pag ikaw kasi ay naligtas na talaga at ikaw ay sumunod kay Kristo, kalaki po ng ating pong pagsunod kay Kristo ang paggawa ng mabuti. Kasi tayo ho ay mga bagong nilalang na kinalimutan na po ng Panginoon yung dating tayo. No? Kaya tayo ho ay bagong nilalang na at tayo ho ay dapat sumunod kay Kristo at dapat maipakita natin sa ating kapwa yung relasyon meron tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. No? At yung ating pananampalataya, ang ating pananampalataya na tinanggap natin mula sa pakikinig ng salita ng Diyos ay hindi dapat hindi dapat maging pansarili lamang, Kasi tayo din ay inutusan ng Panginoon na ibahagi sa iba kung anong klaseng relationship mayroon tayo sa Panginoon. Dapat maranasan din nila kasi maalam natin mahal tayo ng Panginoon. Pero mahal din ng Panginoon ang iyong kapatid. Mahal din ng Panginoon ang iyong katrabaho. Mahal din ng Panginoon ang iyong kaklase. Or mahal din ng Panginoon sino man na nasa paligid mo in your sphere of influence, nais ng Panginoon na maranasan din nila yung naranasan mong kaligtasan, yung naranasan mong pananampalataya at ibahagi mo yan sa kanila. Yun po yung sinasabi. Para if we truly follow God, we'll be able to manifest what is inside out. Okay? Number 3, dito ako nagtapos, that we'll be able to see and receive the reward of loyalty. So, dito po nakita ho natin kung gaano ho na nakita ng Panginoon ang pagiging loyal ni Caleb sa kanya. At in fact, dito ho sa ating binasa, dito po Numbers 14 verse 24, NLT version, NLT version, sabi riyan ay but my servant Caleb has a different attitude than the others have. He has remained loyal to me. Ang Panginoon ho yung nagsabi rito, hindi ho kung sino-sino. Ibig sabihin ho nito, ito yung nakita ng Panginoon sa buhay ni Caleb. At dahil dyan, alam ho natin that ang ating Panginoon is a great rewarder. A God who rewards. Kaya nakita ng Panginoon yung faithfulness, yung loyalty ni Caleb sa kanya. That is why, ang sabi na, so I will bring him into the land he explored. His descendants will possess their full share of the land. So dito po, makikita ho natin na hindi dahil sa pagiging loyal ni Caleb, sa pagiging masunurin ni Caleb, he followed wholeheartedly sa Panginoon, he remained loyal sa Panginoon, ay makikita ho natin dito, hindi lang si Caleb ang nagbinipisyo.
Hindi lang si Caleb ang tumanggap ng reward, kundi maging yung kanyang mga descendants, yung kanyang mga ina po ay talagang hamagpas sa hanggang ngayon ay nararanasan nila yung kabutihan ng Panginoon through Caleb, no? So talagang ang ginawa ni Caleb ay nagbigay ng napakatinding epekto sa mga mahal niya sa buhay. Tayo din po sa buhay natin, huwag ko tayong manghinawang sumunod sa Panginoon kasi ito yung pangako ng Panginoon. To will be able to see and receive the reward na kung saan ihinanda niya para sa atin. Yun nga lang, maging maingat ho tayo, maging mapagmatyago tayo, maging sa ating mga kasama, maging sa ating mga kaalyansa, mga kasama sa buhay kasi pwede ho kasi na ang mga kasama natin ang siyang magpapahina sa atin. That is why we need to look for somebody na pagka siya ang kasama natin, he is able to bring out the best in you. At in-example ko nga po dyan nung nakaraan, yung atin pong mga asawa, no? Asawang babae, asawang lalaki, talagang dapat sila yung number one ally natin because they know us. Dahil sa alam nila kung anong kahinaan natin, anong kalakasan natin, they will be able to bring out the best in us. Dapat ganun. Sabi nga ng nakakalimutan ko naman tuloy na yung John Gokong Wei, na yung asawa ay dapat kaalyansa mo, alay mo sa happiness, no? Sa joy, hindi sa misery, no? Hindi dapat naging katulong mo para sa magbigay o hindi hindi magdudulot ng misery sa buhay, no? Kaya yun yung ini-example natin. At nakita natin that really our God is a rewarding God, no? At sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin yung pang-apat na nakita ko sa buhay ni Caleb na nangyari sa kanya dahil sa kanyang pagsunod, no? Pagsunod kay Moses. Sa Panginoon. Oh, by the way, mayroon pa palang rito, no? Saglit lang Alright. Number 4, sabi rito, when we follow God's order, we will be able to establish the covenant we had with God. Sa pamamagitan daw po ng ating pagsunod sa Panginoon, ay mai-establish natin yung covenant na mayroon ang Diyos sa atin. No? At babasahin po natin Joshua chapter 14. 14:6. Okay? 14:6. Alright. Sabi diyan, and Caleb, son of Jephunneh the Kenizzite, said to him, you know the word which the Lord said to Moses, the man of God, concerning you and me in Kadesh Barnea. Ito yung pagkakataon na kung saan linapitan ni Caleb si Joshua at pinaalala sa kanya na may pangako ang Panginoon sa atin, no? At sinabi yan ni Moses sa atin doon sa Kadesh Barnea. So, ang kanyang pagsunod ay gusto niyang i-establisa, no? Gusto niyang dahil sa kanyang pagsunod, gusto niyang mai-establisa yung pangako ng Panginoon sa kanya. At ano ba yung pangako sa kanya ng Panginoon? Nasa Joshua, 14 din lang tayo. 14:9. Okay? 14:9. Okay? So that day, Moses swore to me, sabi niya rito, the land of which your feet have walked will be your inheritance and for your children forever, because you have followed the Lord my God wholeheartedly. Ito yung pangako ng Panginoon kay Joshua, ay kay Caleb, at ito yung kumbaga covenant niya sa Panginoon na talagang dahil sa sumunod ka sa akin ay mapapasa iyo ang mga bagay na ito. So same with tawag nito Abraham, sa kanyang panahon din po ay mayroon pong pangako sa kanyang Panginoon at mayroong covenant sa kanyang Panginoon, pero hindi ho basta-basta naranasan ni Abraham ang pangako sa kanya ng Panginoon. Sa Genesis chapter 17 verse 1-2, sabi diyan, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me faithfully and be blameless. Then I will make my covenant between me and you and will greatly and between me and you and will greatly increase your numbers. So dito kinausap po muli ng Panginoon si Abraham patungkol po sa kanyang covenant kay Abraham. At sinasabi ng Panginoon dito, walk before me faithfully.
So hindi ko na po sasabihin, hindi na bahala na ho kayo mag-isip kung paano nga po pala, paano kaya nag-walk si Abram with God during the time na siya po simula na siya tinawag mula sa land of Ur, no? Tinawag ng Panginoon at siya ay sumunod. Pero dito po inulit ho ng Panginoon at sabi niya, walk before me faithfully and be blameless. Dito kung matatandaan, ay 24 years after na mangako ang Panginoon sa kanya na siya ay magkakaroon ng numerous number, ika nga, talagang great number of descendants. Nangako ang Panginoon sa kanya, and yet it seems na mayroong problema yung paglakad ni Abraham, because the Lord God asked him to walk before him faithfully and be blameless. Then that will be the time that God will establish the covenant He has with Abraham. So mahalaga po mga kapatid sa buhay ho natin yung pagsunod ho talaga natin sa Panginoon, at hindi lang yung kasi binabanggit ko kanina, hindi lahat pa tayo sumusunod no-heartedly. Hindi rin po half-heartedly, but wholeheartedly. Kagaya po ni Caleb na kung saan yung Panginoon mismo ang nag-testify nung kanyang pagsunod sa Panginoon. Dito makikita din po natin that Abraham was really encouraged by God to walk faithfully with Him. Tayo din po. Naranasan nyo na po ba yung pangako ng Panginoon? Naranasan na po ba natin yung pangako ng Panginoon sa atin way back 5 years ago, 10 years ago, 15 years ago? Kung naranasan nyo na po, by praise God. Salamat sa Panginoon at nararanasan nyo na. Pero ako naniniwala, may mga pangako pa ang Panginoon sa inyo na mas higit pa doon sa inyong nararanasan sa inyo. Sa atin nararanasan ngayon. Kasi ako naniniwala na ang nararanasan natin ngayon na part doon sa mga pangako ng Panginoon is just a glimpse, no, sa kabutihan ng Diyos, sa pangako ng Diyos na para sa atin. Dahil sabi niya, hindi mo pa na-imagine yung mga plano niya, yung ibibigay niya para sa atin. Wala pang tainga na nakakarinig, wala pang mata na nakakita, wala pang na nakaka-imagine, ika nga, no? Sa kagandahan na ibibigay ng Panginoon sa atin. Kumbaga, yung anong mayroon, ipinangako sa atin ng Panginoon, na mayroon tayo, naranasan natin sa ngayon, ay glimpse lamang, mga kumbaga patikim lamang ng Panginoon sa atin. Marami pa siyang mga pinapangako. Kaso, nag-aantay siya sa atin. Are we now walking faithfully with the Lord? When we say walk with the Lord, or sinabi na po yun, walk with me, walk before me faithfully, He's asking God to follow Him faithfully. God is asking us to follow Him unreservedly. No reservations at all, no doubts, no what ifs. As in, walang pag-aalinlangan. At hindi lang yun, sabi niya, be blameless. Pagsumikapan natin sa araw-araw na maging karapat-dapat tayo sa kabutihan ng Diyos. Well, mahal tayo ng Panginoon. Sinasabi na rin naman ng Panginoon na gaano man tayo karumi, gaano man tayo katindi ang kasalanan mayroon tayo, kung tayo ay lalapit sa Kanya at hihingi ng tawad, tayo ay patatawarin ng Panginoon. But this time, ang sabi niya, be blameless. Ang sabi niya rito, pag sumikapan mong maging busila ka. No? Sa iyong pagsunod, pag sumikapan mo na makasunod ka wholeheartedly. Ito yung pinapakita rito. Dahil sa pamamagitan dyan, saka lamang may establish ang covenant na ipinapangako ko sa iyo. Nais mo natin maranasan yung pangako ng Panginoon sa atin eh. In fact, we really long to see the promises of God in our lives. But the question is, are we walking with Him? Are we walking before Him faithfully and blameless? Yun po yung tanong. Pero, if we are walking, sure, the covenant that He gave to Abraham, Isaac, and Jacob, na kung saan tayo po bilang mga ina po nila, ay kasama
entitled sa covenant ng Panginoon. Ang gagawin lang po natin, sumunod, walk before God, and be blameless sa lahat ng pagkakataon. Number 5, sa pinag-uusapan natin, we will be able to put ourselves in the right position. Pag tayo daw po ay sumunod sa Panginoon, inilalagay natin ang ating sarili sa isang kalalagayan na tamang lugar. Nilagay natin sa tamang lugar ang ating mga sarili. No? Pagka tayo daw po ay talagang susunod sa Panginoon, ang ating pong kalalagayan ay lagi ho tayong nasa winning side, sa right side, no? Makikita ho natin 'yan sa buhay po ni Caleb. Dito po Joshua chapter 14. Dito lang po tayo, pabalik-balik lang po tayo, Joshua chapter 14. Dito naman verse 12 tayo. Now sabi niya, "Give me this hill country that the Lord has promised to me that day." Ito po yung tinutukoy niya rito. Hinihingi niya yung bundok na kung saan sabi niya, matanda na ako, Joshua, pero naalala ko pa yung sinabi ng Panginoon, akin yung bundok niyan, kasi give me that mountain, sabi niya. Sabi niya to, give me this hill country that the Lord has promised to me that day. You yourself heard that the Anakites were there, and their cities were large and fortified. But the Lord helping me, I will drive them out just as He said. Dito, yung sinasabi ni Caleb, sabi niya rito, in fact, sa mga naunang bahagi dito, I'm 85 years old. Kaya ko pa. And sabi niya, I'm as strong as before. Ready to fight. Bakit ganun na lang katindi yung kanyang boldness ika nga para sabihin ito, ang kanyang kumpiyansa sa sarili, because he know his position. He is in the right position. And that position is the winning side in the position of God. You know, kaya ganun. In fact, yung Anakites na tinutukoy dito, yun dito yung binabanggit ko ng mga kamag-anak ni Anak, ano? Na kung saan malalaking tao ito. But dito, sabi niya, alam mong narinig mo na ito at nakita na natin, sabi niya, yung mga Anakites. Pero sabi niya, with the Lord helping me, I will drive them out as the Lord said. Okay, gusto kong guhitan nyo yung sinasabi dyan, as He said. Kasi pag sinabi, as He said, mangyayari yan. Yung sinasabi ng Panginoon ang siyang magaganap. It shall come to pass. It will really happen. Dahil tama ang kanyang pagkakaposisyon. Nandudoon siya kasi sa ilalim. Di ba sinasabi nga, if you abide, in me, and I will abide in you, ask everything. So dito, talagang makikita natin, sumunod si Caleb. Nandiyan dyan si Caleb, kaya alam niya, he asked God to help him. At alam niya, tutulungan siya ng Panginoon para mapalayas niya ang mga Anakites na ito. Kaya alam niya kung ano yung posisyon niya. He's bold enough to face the Anakites because of his position. Anong klaseng position? In the winning side of God. Sabi dyan, then Caleb silenced the people. Di ba? Sabi dyan, then Caleb silenced the people before Moses. He said, we should go up, take possession the land, for we can certainly do it. Alam niya kasi kung saan siya nakatayo. Alam niya kung anong kinakalagayan niya. Kaya kayang-kaya niyang sabihin, with convictions, kaya niya sabihin, we can do it. We can certainly do it. Bold enough to silence the people because he know that he is in the side of God. Sabi po ni Pastor Wilbert, revelation, position to us. Revelation, position to us to receive God's impartation of His ways, plans, purposes, and nature. Knowing by revelation what God is saying and doing. Ito yung mahalagang bahagi dito. Knowing what God is saying and doing will update and upgrade us in the Spirit so that we will be able to flow in the current move of God. Dito, alam na alam ni Caleb kung ano yung sinasabi ng Panginoon, ano ang ginagawa ng Panginoon, at ano yung nais ng Panginoon. Kaya ganun na lang ka-bold siya, ganun na lang siya ka-tindi yung kanyang conviction para sabihin niya ito, come, let's take position, let's go up. For we can certainly do it because he knows what God is saying. And that revelation of position ay talagang yun ang pinanghawakan niya sa buhay niya. Kaya he was able to flow in the current move of God. At ang sabi ng Panginoon, go and take position. Kaya grabe po yung
lalagay ni Caleb sa kanya sarili dun sa tamang lugar, no? Sabi po sa 1 Corinthians 15:8, sabi diyan, "Therefore, my brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." So tayo po, kung alam ho natin sa lahat ng pagkakataon, kung alam ho natin kapatid, na tayo ay nakatayo sa tamang kinalalagyan natin, na kung saan tamang lugar na dapat kinalalagyan natin at inilagay tayo ng Panginoon, huwag tayong matitinag, huwag tayong matakot, kasi alam natin na ang ating ginagawa, hindi man, kukunti man ang nakaka-appreciate, kukunti man yung nakakakita nito, hindi man ganun dami ang naararating nito if we work as if we work unto the Lord. We know that our labor will not be in vain. Kaya brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord. Number 6. Nakatatlo na ho tayo. Pang-anim, ngayong araw, pang-anim sa atin pong pinag-uusapan about a man who follows God. And what will happen if we will follow God's order. Number 6, sabi ito, we will be able to see and enter our inheritance. Isa po sa nakita ko dito sa buhay po ni Caleb sa atin pong pinag-aralan, that nakita ho ni Caleb, at hindi lang niya nakita, nakapasok pa siya sa sa mana na ipinangako sa kanya ng Panginoon. Let's read again. Pabalik-balik lang po tayo. Numbers 14, Joshua 14, pabalik-balik lang po tayo dito. Numbers 14 verse 23 to 24. Sabi niya, "No one will ever see the land that I swore to give their fathers. No one of those who have treated me with contempt will see it. But because my servant Caleb has a different spirit and has followed me wholeheartedly, I will bring him into the land he entered, and his descendant will inherit it." So kita natin, dahil po sa pagsunod ni Caleb sa Panginoon, dahil Caleb followed God wholeheartedly, he was able to see. No? Sinabi ng Panginoon dito, walang sino man, walang isa na makakakita sa lugar na kung saan ipinangako ko sa inyong mga magulang, maliban na lamang kay Caleb at saka kay Joshua. At dito si Caleb ang binigyan dito ng emphasis. Sabi dito, "But my servant Caleb, because he has a different spirit, because he has followed me wholeheartedly, I will bring him into the land." No? Ito ang kagandahan eh. Hindi ho mahihirapan si Caleb. Siguro sa kaisipan natin kung yung bundok na yan ang ikiniklaim ni Caleb at alam niya na nandoon yung mga kamag-anak ni anak, matindi ang laban nito. Mahihirapan si Caleb at baka matalo pa si Caleb. Pero dito malinaw ang sabi nito. Numbers 14, verse 23 to 24, ang sabi dito, "I will bring him into the land he has entered." Kasi sino daw magdadala? Ang Panginoon. Okay, tayo lagi natin sinasabi, if God is with us, who can be against us? No weapon shall prosper against us. Ngayon nga? Tama ho yun. Lalo na kung ang Panginoon ang nagdala sa iyo sa lugar na yun. Ako nung una, hindi ko alam ko talaga, grabe ang magiging laban ni Caleb dito. Kasi, unang-una, binanggit nung nakaraan, nandoon nakatira yung mga kamag-anak ni anak na sobrang lalaking tao. At ang kanilang syudad ay fortified. Pag sinabing fortified, ito ay balot, ito ay fence. With hindi lang ang fence po, pag sinabing fortified fence, ay ito po ay hindi lang maliliit na fence natin. Kung makikita natin yung mga fence natin, halos ang mga fence natin ngayon, pinakamalaki na lang na ginagamit ay D6 na hollow block, CHB. No? At pagka natapos yan, probably kasama plastering, aabos mga 8 inches ang kapal. Pero alam niyo pag sinabing fortified, ang fence po dyan ay hindi bababa sa 7 meters ang kapal. Kaya kahit po anong klaseng
kahit anong klaseng bomba ang gamitin, hindi ho basta-basta matitinag yan. Kaya, in my mind talaga, grabe ang magiging trabaho, grabe ang magiging laban ni Caleb. But dito, sa pagbabasa ho natin, ito ho, binuksan sa akin ng Panginoon, that He will be the one. He will be the one to bring him into the land. So kung ang Diyos mismo magdadala sa atin sa lugar na kung saan ipinangako niya sa atin, anong klaseng hirap kaya ang mararanasan natin? Siya ang kasama natin. Malala niyo ba yung malala niyo yung kwento na trip na footprints in the sun? Na kung saan pagka masaya siya, dalawang footprints ang nakikita niya sa sun, pero sa panahon na siya naghihirap, siya ay nahihirapan, ang Panginoon ay isa na lang ang footprint na nakikita niya. Yun pala, kaya nagtaka siya, bakit Panginoon parang iniiwanan mo ko sa panahon na naghihirapan ako? Pero sinagot ng Panginoon, sa panahon na naghihirap ka, ang isang footprint na nakikita mo, hindi na sa'yo, kundi ako na lang kasi naglalakad kasi kalong-kalong na kita, karga-karga na kita. Dito ho, ito ho isang magandang picture eh. Pero mas magandang picture na if the Lord is the one bringing you to the place na kung saan pinangako niya sa'yo, pwedeng in the first siguro pwedeng mangangamba ka or pwedeng masasaktan ka, but the moment na makita na ng Panginoon na as you fight na nahihirapan ka na, mayroon hong akong naalalang verse sa Bible na sabi, be courageous, for the Lord your God will fight for you. Hindi ko ho, ngayon ko lang naano lang po, hindi ko naano ko anong version, but alam ko mayroon sa Bible. Ang sabi dyan, be courageous because the Lord your God will fight for you. Will go before you. So, ngayon ko na-realize that if Caleb entered that place, that inheritance, hindi ho mahirap ang kanyang laban. Ang mahirap lang ho kasi talaga sa atin minsan ay yung pagdesisyon na lumaban. Lalo na pag nakikita natin na bago pa lang tayo magdesisyon lumaban, alam na natin, talo na tayo. Mahirap po talagang lumaban kung ang pakiramdam natin ay nakatali yung ating dalatali ang dalawang kamay, tapos ang laban mo, boxing. Napaka-imposible ho talagang manalo natin at nakakatyak tayo na tayo ay mabubugbog. Pero kung alam ho natin, ang Diyos ho ang ating kasama, ang sabi natin, lagi ho natin dinideklara, nothing is impossible with God. So nakatali man ang iyong kamay, nakatali man ang iyong paa na lalaban, don't worry. Kung ang Diyos ang nagsabi sa iyong lumaban ka because sabi niya, I will fight for you. Ang sabi nito, I will bring him to the land he entered, and his descendants will inherit it. Because Caleb followed God wholeheartedly, he was able to see and enter the inheritance promised by God to him. Di ba napakasarap na makita natin ito sa buhay natin, ma-realize natin na hindi naman pala ganun kahirap marating, maabot ang pangako ng Diyos sa atin, kasi ang sabi ng Diyos na nangako sa atin, na tapat sa kanyang pangako, ay siyang magdadala sa atin doon sa kanyang ipinangako. Ang gagawin lang natin ay desisyonan. Kagaya kung sinabi niya kanina kay Abraham, walk before me faithfully and be blameless. At pagkatapos, nakita ko natin, matapos sumunod si Abraham sa Panginoon, nangyari ho sa kanya yung kanyang pangako ng Panginoon sa kanya. Si Caleb dito ho, nakita natin, as he followed the Lord wholeheartedly, nakita ho natin, hindi lang siya ang nakakita, hindi lang siya ang naka-experience, kundi maging ang kanyang mga descendants. Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Tuloy ho natin, Numbers pa rin po tayo, 32 verse 10 to 12. Sabi rito, the Lord's anger was aroused that day, and he swore this oath, because they have not followed me wholeheartedly, not one of those who were 20 years old or more, when they come up out of Egypt, will see the land I promised on oath to Abraham, Isaac, and Jacob. Not one, except Caleb, son of Jephunneh, the Kenizzite, and Joshua, the son of Nun, for they followed the Lord wholeheartedly.
Grabe po yung nangyari sa mga Israelita. Mayroon ho silang journey na kung saan papunta sa promised land, pangako ng Panginoon. Ito po yung inheritance nila supposedly mula sa Panginoon. But because of their hard-headedness, sa kanilang disobedience sa Panginoon, ang kanila pong field trip papunta sa kanilang destiny, sa kanilang inheritance ay na forfeit, na cancel. Dahil po sa sobrang ng mga katigasan ng ulo, na-cancel po yung kanilang biyahe. At ang inalaw na lang ng Panginoon na tumuloy ay dalawa. Walang iba kundi si Caleb at saka si Joshua. At ano ang dahilan? Bakit pumayag ang Panginoon? Bakit hinayaan ng Panginoon na si Caleb at si Joshua ay bakit dinala ng Panginoon na maranasan nila ang inheritance na pangako sa kanila ng Panginoon? Ito ang sabi, for they follow the Lord wholeheartedly. Pakibilugan nyo po, pakiguhitan nyo po ang word na yan. Dahil yan po ang tanging magiging paraan para po atin pong makita at maranasan ang pangako ng Panginoon sa atin. Okay? Hebron, therefore, ito po ang legasya ni Caleb, no? Sabi niya, Hebron therefore became the inheritance of Caleb, the son of Jephunneh the Kenizzite, to this day, because he wholly followed the Lord God of Israel. Joshua 14 verse 14. Yan po yung resulta ng pagsunod natin sa Panginoon, pagsunod ni Caleb sa Panginoon. He followed wholeheartedly. In fact, maraming bisis na po tayo kumuha ng verse dito sa ating pong pinag-uusapan na lagi hong binabanggit ang klase ng pagsunod mayroon si Caleb. At naway ito din po ang makuha ho natin. No? Number 7. Ito po, nakita ko po sa kanyang pagsunod is that sa pagsunod po ni Caleb sa Panginoon, ano hong nangyari? He was able to secure the future. Sa pagsunod ho niya sa Panginoon, not just follow half-heartedly, no heart at all, but wholeheartedly, nakita ho natin na secure ho niya yung kinabukasan ng kanya pong mga inapo. No? Sabi ho dyan, but my servant Caleb has a different attitude than the others have. He remained loyal to me. So I will bring him into the land he explored. His descendants will possess their land, the full share of that land, sabi niya. At sabi dyan sa Deuteronomy 1:36, sabi dyan, he will see it, I will give him and his descendants the land he set in his feet on, because he followed the Lord wholeheartedly. Alam niyo ba gaano kahalaga ang lupa? When you will be able to secure a land, you secure the future. Alam niyo ba, magpahasa hanggang ngayon ay naglalaban pa rin ho yung mga tao sa Middle East. Alam niyo po ba kung ano yung dahilan ng kanilang paglalaban? Lupa. Kaya dito po nakita ho natin when God testifies, when God declares that I will bring him into the land he explored and his descendants will possess their full share of that land, dito po nakita ho natin that Caleb secures the future. At in fact, ang sabi doon sa Joshua chapter 14, binasa ho natin kanina, that to this day, balakan nga ho natin. Okay? Hebron therefore became the inheritance of Caleb, the son of Jephunneh, the Kenizzite, to this day. To this day. Because he wholly followed the Lord God of Israel. Yun ho yung ginawa niya, yun ho ang ginawa ni Caleb. At through that, na-secure po niya yung future. Pagka may lupa ho kasi para sa kanila, yun po yung pag-secure ng kinabukasan ng kanila. Kaya tayo nga din po, mga magulang, nagsusumikap tayo na magkaroon ng sariling buhay, sariling lupa. Bakit? Kasi sasabihin agad natin, ito yung magiging pamana ko sa aking magiging mga anak para na sila ay magkaroon ng maayos na buhay, ma-secure ang kanilang kinabukasan. So dito ho, hindi ho nagkamali si Caleb sa pagsunod sa Panginoon, because through that very good gesture na ginawa niya,
yung pag-follow niya sa Panginoon wholeheartedly, fully, he remained loyal, ay nakita ho ng Panginoon at na-secure niya ang future ng kanyang mga anak. Even Abraham po sa kanya pong time, sa Genesis chapter 18 verse 19, mababasa ho natin, sabi rito, "For I have chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring out for Abraham what he has promised him." Dito si Abraham po ay natanggap po na, naranasan po niya yung glimpse ng pangako ng Panginoon sa kanya. Pero alam niya na mararanasan ito ng kanyang mga descendants. Bakit? Mayroong utos sa kanya ng Panginoon. At ang utos sa kanya ng Panginoon to tell this to direct his children and his whole household. Turuan niya ang buong sambahayan na sumunod, no? Sabi diyan, sabi niya, his children and his household after him to keep the way of the Lord, to follow the Lord. Why? Because alam niya na ang pagsunod sa Panginoon ang siyang mag-establish ng pangako ng Panginoon sa kanya, ang magsisecure ng kinabukasan ng kanyang mga inapo. Kaya sabi rito, he will choose, for I have chosen him, Abraham, no? So that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring out about Abraham what he has promised him. Yun ho yung alam ni Abraham na pagka siya po at talagang sumunod sa Panginoon, na masisecure niya yung kinabukasan ng kanyang mga anak. Kaya po nagawa niya, nakaya po niyang talikuran maging yung kanyang mga kababayan na tinalikuran niya dahil sa sumunod lang siya sa Panginoon. Dahil alam niya sa pagsunod niya na sa Panginoon, magiging tiyak ang kanyang kinabukasan at hindi lang sa kanya, kundi yung maging kanyang mga inapo. Tayo din po. Makakatiyak din ho tayo na tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Makakatiyak ho tayo na ang kanyang pangako sa atin na bibigyan tayo ng bubuhay na ganap at kasiyasiya. At ang sabi niya, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. For us to secure that future, we need to follow the word of the Lord. We need to obey God. Ang sabi doon sa Joshua 1:8, di ba? Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written on it, and you will be prosperous and successful. Sa pamamagitan lamang po ng mga bagay na ito, sa pagsunod natin sa salita ng Diyos, ay masisecure ho natin yung future ho natin at ng ating mga inapo. So kung tayo ho iniisip po natin yung ating mga inapo, huwag ho tayo manghinawang sundin ang salita ng Panginoon. Mga bata, mga anak, huwag niyong kalimutan, inutusan ang mga magulang na turuan kayo sa pamamaraan ng Diyos, sa pagsunod sa kaparaanan ng Panginoon. Hindi para sa amin, kundi para din sa inyo, kasi ang pangako ng Panginoon ay hindi lang sa amin, hindi lang kay Abraham, hindi lang kay Jacob, hindi lang kay Isaac, kundi sa lahat ng kanyang apo. Kaya tayo ho entitled bilang mga inapo ni Abraham. Tayo ho entitled dito at tayo, mga magulang, ay inutusan din ng Diyos na ipagpatuloy ito to direct our children, our household, to keep the way of the Lord. Why? Through this, He'll bring about what He has promised to Abraham. Okay? So, napakabuti ng Panginoon. Tuloy ho tayo. Medyo mahaba-haba na yung oras ko. Kinakabilis-bilisan ko na ng konti. Number 8. No? Number 8. Nakita ko po rito, ayon dito sa atin pong pag-aaral sa salita ng Diyos, na sa pag-aaral sa buhay ni Caleb, no? We will be able, no? As per sa buhay ni Caleb ito, when we follow God's order, we will be able to reach our destiny. Mararating ho natin yung atin pong destiny na tinatawag. Joshua 14 verse 14. Atin po binasa to kanina. Sabi rin, Hebron therefore became the inheritance of Caleb, the son of Jephunneh, the Kenizzite, to this day, because he wholly followed the Lord, God of Israel. So, dito po, pag tayo po ay sumunod talaga, makikita ho natin ang pangako ng Panginoon ay mararating ho natin at mararating ho natin ang destiny na atin na
atin pong inaasam-asam pag tayo po'y sumunod sa Panginoon. Sabi po ni Pastor Wilbert, knowing by revelation what God is saying and doing is determined by whom you are listening to. Okay? Who you are listening to imparts His grace, nature, and destiny. Sa atin pong panahon ay hindi na ho, iilan lang po yung mayroon talagang direktang nangungusap ang Panginoon. Madalas po talaga nangungusap ang Panginoon, most of the time, mas maraming pagkakataon, ginagamit po ng Panginoon ay yung taong nilagay niya over you as your overseer, as our overseer. No? At walang iba po yan kundi yung ating pastor, ang ating pong grace carrier, na kung saan siya po yung nabigyan ng Panginoon kung saan ka dapat paparoon. Kaya ka nandiyan dyan sa iyong simbahan, sa iyong church, kasi ang destiny mo ay nakabisagra sa destiny ng iyong pastor. Okay, nilinawin ko ha. Kasi pwede kasi, baka may iba kasi sinasabi nila, nandito ako sa church na to, pero magkaiba kami ng destiny, no? Kaya ka nandiyan dyan kasi magiging katuwang ka ng pastor para marating yung destiny niyan. Pero kung hindi mo susundin ang utos ng pastor na kung saan tinanggap niya mula sa Panginoon, doon magkakaroon ng problema. Dahil hindi ninyo marating ang inyong destiny kasi ang destiny ninyo nakabisagra doon sa destiny ng iyong pastor. So kung mapahihirapan mo yung pastor, hindi siya ang matatagalan, kundi ikaw ang matatagalan makarating sa iyong destiny. Linawin ho natin yan kasi ang grasya na kailangan mo para marating mo ang destiny mo ay nakadeposito sa iyong pastor. Ang nature na kung saan dapat magkaroon ka, kasi kung tayo ho, ay dito pa lang sa lupa, pagdating, example na lang is yung worship na tinatawag, pag dito pa lang sa lupa, board na board ka na, pagdating doon sa langit, puro worship eh. So, paano mangyayari? Board na board ka doon, hindi ka mag-i-enjoy doon, huwag ka na lang pumunta. Di ba? Kaya yung nature doon, na kung saan ibinahagi ng Panginoon doon sa iyong pastor, unti-unti din binubuo ng pastor dito sa lupa sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo, binabago ang ating kalikasan. No? Kalikasan natin, hindi yung kalikasan na literal na environment, no? Kundi yung yung likas na mayroon tayo ay unti-unti binago kasi nung tayo ay hindi pa kumilala sa Panginoon, mayroon tayong ibang klaseng likas, no? Na kung saan hindi kaaya-aya. Nung tayo kumilala sa Panginoon, dahil tayo ay inalaw natin ang pastor sa buhay natin na siyang mag-nurture sa atin, mold sa atin, no? We allow God to mold us through the pastor na kung saan ibinigay niya sa atin, magbabago po yung nature natin. At dyan, yung nature na yan ay magiging tama or magiging feasible na doon sa destiny na paruroonan mo. Kaya kung ikaw ay papunta ng Baguio, hindi ka pwede makakarating doon ng wala kang driver. At ang driver mo, at ang nandiyan dyan, nagdadrive ng bus sa sasakyan mo, ay yung pastor. Siya ang mangunguna. No? Kaya kung hindi makakarating yan dahil nagluluko ka, nagwala ka doon sa loob ng bus, matatagalan kayo makarating. Di ba? At ang problema pa dito, alam nyo ba kung ano mangyari? Pag ikaw, kunwari sa aeroplano, gagawa ka ng kabulastugan sa loob ng aeroplano, ay hindi ka na makakaupo doon sa upuan mo ng maayos. Itatali ka na niyan. Talagang mayroong sanction na mangyayari sa'yo. Masasaktan ka kasi mayroon hong tinatawag na airplane police na tinatawag. So, aarestuhin ka, kung medyo magwawala ka doon sa loob, masasaktan ka, mabubugbog ka, hindi natin alam, nasaktan ka doon sa at saka hindi ka makarating sa destiny mo. Bakit? Pagdating doon sa airport, hindi ka na makakarating sa inyo kasi mayroong kulungang nag-aantay sa iyo. Bakit? Mayroon kang ginawa na labag. So, ganoon din po sa atin pong pagbabiyahe. Kunwari tayo papunta ng Baguio, magwawala ka, ganoon ang mangyayari sa iyo. Hindi ka makakarating kasi baka nga hindi pa makarating ng dulo, makarating ng Baguio, mayroon ng mga police station, ibababa ka na. Di ba? Kaya sa ating pagsunod sa Panginoon, huwag nating kalimutan ang ating paruroonan, ang ating destiny ay nakasibisagra doon sa destiny ng ating pastor. Kaya kung gusto natin, marating natin yung ating destiny, kagaya ng ni Caleb na kung saan narating niya yung kanyang destiny, ay mararating din natin pag tayo ay sumunod. No? At dito makikita, as the pastor impart His grace, His nature, His destiny to us, we need to follow and obey Him. Kasi yun ang utos ng Panginoon sa Kanya at susundin din natin. Kaya sabi nga, knowing by revelation,
what God is saying and doing. Knowing that by that revelation, what God is saying and doing, we will only know those revelation if we will listen to the person na kung saan inilagay niya sa atin bilang tagapanguna. At yun ay ang iyong pastor. Tandaan mo yan, kapatid. Sabi po sa James 1 verse 22, do not merely listen to the word. O ito pa. Kanina sabi pakinggan. Sabi rito, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. So, hindi ho talaga po pwede na makikinig lang. Hindi po pwedeng makikinig lang tayo kasi sabi nga merong pong kanta na sinasabi people hearing without listening. No? Mayroon po kasing gano'n hindi kumbaga napakinggan mo pero hindi mo narinig. Okay? Napakinggan mo pero hindi mo narinig. Anong ibig sabihin? Narinig mo na, napakinggan mo lang. Hindi mo narinig kasi hindi mo sinunod. Okay? Ganon yun. Sabi ni James, sabi ni Santiago, ito si Santiago, masyado talaga tong tagapitik ko talaga to ng mga ordinaryong Kristiyano. Sa mga leaders, talagang ito yung ginagawa niya, tagapitik. Sabi niya, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Sabi dyan sa 1 Kings 2 verse 3, sabi niya, observe what the Lord your God requires. Walk in obedience to Him and keep His decrees and commands, His laws and regulations, as written in the laws of Moses. Do this so that you may prosper in all you do and wherever you go. Ito yung solution, ito yung formula ng prosperity sa buhay ng isang tao. Formula na para makarating ka sa iyong paroroonan, to follow, to obey the commandments of the Lord, to follow and obey the order of God. Okay? Then number 9. Lastly, what will happen if we follow God's order? We will be able to represent God who gives us order, who gives the order. Okay? So, dito po, si Caleb po ay makita ho natin sa kanya pong boldness na ibahagi na sabi niya, we should go at once, we should go up, take possession of the land, for certainly we can do it. Nire-representa niya po yung salita ng Panginoon dito at pinapakita niya, ito yung sinasabi ng Panginoon, we should go. We should take possession. Kasi magagawa natin. Bakit? Kasi ang Diyos ang may sabi. Di ba? Kaya nga talagang grabe yung kanyang debate sa mga taong nandoon. At pinatunayan ho na tama talaga yung sinasabi niya kasi nagalit ang Panginoon doon sa mga taong hindi naniwala sa kanila. Di ba? If we'll be able to follow His order, God's order, we'll be able to represent the order. The person, the one who gives order. Sabi po dyan sa Joshua chapter 14 verse 12, it may be the Lord will be with me. No? Sabi na, and I shall be able to drive them as the Lord said. Kagaya nung pagkakasabi ng Panginoon. Sabi niya, magagawa natin. Maybe the Lord will be with me. Magagawa natin lahat yan. Kagaya ng pagkakasabi ng Panginoon. Okay? Sabi dyan sa John 4 verse 34, sabi, Jesus said to them, my food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. Maging si Jesus Christ sa kanyang panahon He's not doing His own. He is doing what the Lord, what the Father is saying. He represents the Father. He follows the order, so He represents the one who gives the order. And accurately. Yun ang maganda doon, accurately. He is the exact representation of the Father. Di ba? John chapter 14, verse 23 to 24, sabi dyan, Jesus replied, if anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make home with him. He who does not love will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. Ito po, si Jesus Christ ay lagi ho niyang ini-establisa dito na yung kanyang ginagawa at tayo na nakikinig sa kanyang salita at sinunod natin ang kanyang salita,
tayo ay makikiisa sa Ama. In fact, ang sabi niya, we will come to Him and make our home with Him. Pero yung hindi sumusunod sa utos ng Panginoon, if he doesn't follow, he doesn't obey, eh, mahihirapan talaga, hindi ho maganda ang kalalabasan. In fact, nabanggit ko na ho kanina, pagka magiging pala reklamo ho talaga, hindi sumunod, ay mapapahama ko. Yung mga tao sa panahon na sumama kay Korah, kinain ho sila, nilamon sila ng lupa ng buhay. Yung mga tao na kung saan naniwala doon sa, hindi lang yung mga nag-report ng hindi maganda, hindi lang yung nag-report na negative. Yung 10, hindi lang yun, yung kinagalitan ng Panginoon. Maging yung mga tao na niniwala sa kanila, silang lahat hindi nakapasok, hindi natanggap yung pangako sa kanila. Di ba? So dito nakita natin kahalagahan. Ma-representa natin ang Panginoon natin kung susundin natin ng tama ang kanyang inuutos sa atin. Romans chapter 2, verse 13, sabi dyan, For it is not those who hear the law, For it is not those who hear the law who are righteous in God's sight, but it is those who obey the law who will be declared righteous. Ang magiging ang magiging matuwid ay hindi yung nakakarinig ng mga katuwiran ng Panginoon, kundi yung mga nagsasagawa ng katuwiran ito ang siyang tinatawag na matuwid. Yung mga nagsasagawa lamang ng batas ng Diyos ang siyang matuwid. Those are the things that will happen if we will follow the Lord. If we will follow God's command. Number 1, we will be able to stand against all adversities in life. Number 2, we will be able to manifest the faith from inside out. Number 3, we will be able to see and receive the reward of loyalty. Number 4, we will be able to establish the covenant we had with God. Number 5, we will be able to put ourselves in right position. Number 6, we will be able to see and enter our inheritance. Number 7, we will be able to secure the future. Number 8, we'll be able to reach our destiny. And number 9, finally, we'll be able to represent God who gives us order. If we follow the Lord. Why we need to follow God's order? May babasahin lang po ako, Deuteronomy chapter 28. From verse 1 hanggang verse 1 hanggang verse 6. Tapos tatalon po tayo mula sa mula naman sa verse 15 hanggang verse 19. Okay? So tingnan ho natin ano ho bang sabi diyan. Why we need to follow God's order? Sabi rito sa Tagalog, basahin po natin. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh, ang inyong Diyos, at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapas sa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masagana ang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkaing nagmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Pag sinunod daw natin ang utos ng Panginoon, pagpapalain tayo sa lahat ng ating gagawin. Tumalo naman po tayo sa verse 15 ng Deuteronomy chapter 28. Sabi diyan, subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susundin ang kanyang mga utos at mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Susumpain niya kayo ang inyong mga lungsod at ang inyong mga bukid. Susumpain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at mga pagkaing magmumula doon. Susumpain niya kayo at magkaroon lamang kayo ng iilang anak.
mahinang ani at kaunting alagang hayop, mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin. Mahalaga ho talaga na tayo ho ay sumunod sa Panginoon, sa utos ng Panginoon. Hindi lang dahil sa mayroong sumpa na nakaakibat ng hindi pagsunod, kundi dahil sa ang pagsunod natin ay pagpapakita ng ating pagmamahal sa Panginoon. Through right obedience, wholeheartedly follow the Lord, makakamtan ho natin ang mga bagay na ipinangako niya. But aside from those, God will be pleased in us. At alam naman natin, pagka ang Diyos ay nalugod sa atin, humingi na tayo ng anumang ating hihilingin. Lahat ng bagay ay idadagdag na lamang sa atin dahil inuuna natin siya. If we seek God first, if we seek and seek His righteousness, ay talagang pag inuuna natin ang kabutihan at paghahari ng Panginoon sa ating buhay. Lahat ng bagay na ating kailangan, not only the needs, even the wants, ay bibigay niya pagka tayo ay sumunod talaga sa Kanya ng totohanan. At pag hindi, alam natin kung ano magiging kapalaran natin. So hanggang dito na lang po muna at nakatapos na po tayo ng part 2. Yung part 3 naman, pag-usapan ho natin Caleb, a man with a legacy. Maraming salamat Panginoon sa araw na ito. Salamat sa kalakasan yung pinagkaloob sa bawat isa. Lord, salamat sa pagtanim ng mga salitang ito sa kanilang puso. Pagpalain mo po Lord ang bawat isang nakikinig at nanonood sa programang ito sa kanila, Lord God, nawa ay maranasan ang pagpapalang iyong ibinuhos Panginoon na dulot ng aming pagsunod, Lord God, sa iyo. Kaya maraming salamat Lord. Sa iyo po namin itinataas ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. God bless.